Masayang ibinalita nga ni Annalyn na naging successful nga ang operasyon nitong si Melba. At sinabi nga nitong sana daw ito na yung pinaka-chance, second chance nilang mag-ina ni Caitlyn at ni Aling Melba na magkaroon ng pangalawang chance para maging mas maayos ang kanilang buhay. Dito nga sinabi ni Doc Lindon na everyone deserves a second chance naman daw. Ngunit sinabi naman ni Annalyn sa kanilang parte bilang magkapatid ni Zoe ay napakalabo na daw mangyari dahil ilang beses na daw itong pinagbigyan ng second chance pero parang wala talagang pag-asa. Sinabi pa nga ni Annalyn na kung nandoon daw sila sa isang dagat at dalawa lang sila, maaring hindi daw siya ihililigtas dito at lulunurin pa daw siya kapag nagkaroon ng kagipitan. Nakita kasi ni Annalyn ang pagka-selfish nitong si Zoe ay manang-mana talaga sa kanyang mommy Moira. Samantalang isiningit nga ni Doc Lindon na hindi lang pala yun ang ipinunta niya doon sa Estridge kundi kukunin niya si Annalyn bilang kasama as +1 since wala daw siyang makasama at maisip na +1 at kasi nag-iisa lang siya sa buhay. Naisip niya dahil close na sila ngayon ni Annalyn ay si Annalyn ang napili niya na maging +1 sa event na yun. At hindi naman nabigo nga itong si Lindon dahil pumayag naman si Annalyn na maging +1 dahil sinabi nga nito na napakalakas niyang bilang isang kaibigan dito kay Annalyn. Kaya naman masayang-masaya nga itong si Lindon at tela kinikilig pa. Samantala, alalang-alala at balisang-balisa naman itong si Moira dahil nga hindi umuwi ang kanyang asawa. At sinusubaybayan nga siya nito at nalaman nga ni Moira na pumunta pala si RJ sa loob ng Estridge kaya galit na naman ito sa kanya dahil pinuntahan ulit itong si Lynette. Labis na nagtaka nga itong si RJ kung paano nga nalaman ni Moira na nandoon siya sa Estridge. Wala naman daw ang ibang nakakaalam doon kundi si Lynette lamang at si Doc Carlos. Samantalang nabigla si Doc Carlos at hindi nakapagpigil dahil siya na nga ang pinatuloy doon sa Estridge ay isipan pa daw siya ng masama. Nagkasuntukan nga ang dalawa sa harap ni Lynette. Kaya naman na-stress na nga itong si Lynette dahil pakiwaring niya ay hindi nga maganda na magkikita pa sila dahil nagkakagulo lang ang mga ito. Nagkapatong-patong na nga ang kanilang mga problema. Dumagdag pa nga itong si Moira na tela na babaliw na kung ano-ano na nga ang pinaghihinala at hindi na mapakali at sadyang napakakitid nga ng utak nito. So ayun guys, pakaabangan natin kung talagang iiwasan at lalayo na nga ba talaga si RJ dito nga kay Moira. Dahil sobra na nga pansasakal nito sa kanya at nawala na siya ng karapatan sa kanyang mga desisyon sa buhay. Kaya naman, naisipan nga ni RJ na umuwi muna pansamantala sa Cebu para na rin madalaw ang kanyang papa na matagal na niyang hindi nakikita. Hanggang dito na lang muna guys. Thank you for watching. Please don't forget to like and subscribe my YouTube channel. Thank you so much guys. Bye-bye.